Hagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Halos buong Pilipinas na ang apektado ng El Niño phenomenon na nagdulot ng matinding pinsala sa kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Task Force El Niño, nasa 103 munisipalidad at lungsod, kabilang din ang 5 lalawigan sa mga nagdeklara na ng state of calamity. Ang mga LGU na nasa state of calamity ay maaaring gamitin ang kanilang calamity funds upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Batay sa datos ng Department of Agriculture, ang naranasang tagtuyot ay nagdulot na ng halos 4 billion pesos na pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Ayos ba kayo dyan? Nakapag-almusal na ba kayo? Yung iba, kumbatsero, tinatanghalian na yung almusal para magkasama na yung tanghalit almusal. Brunch. Ayan, tama ka. Brunch. Tipid na. So sa loob ng 2 araw, sa isang araw, 2 beses na lang kumakain yung main na pagkain. Oo, totoo yun. Napaka... Sa simula, kapag hindi ka sanay, medyo alumpihit ka, kumbatsero. Medyo baka umiinit-init ang ulo. Pero pag nasanay ka, magiging normal na rin sa katawan mo. Lalo na yung mga nag-intermittent fasting. Ilang oras nga yun yung hindi kakain? Yung karaniwan 16. Ano ba, walang tubig yan? May tubig. May tubig. Pwede tubig. Kape, pwedeng kape. Pwedeng kape. Pwede rin. Milo. Without sugar. Kala ko Bawal ang Milo. Kapag, Ovaltine. Kapag ang target mo talaga mapababa ang timbang at mapababa ang blood sugar mo. Ganun ba? Hindi ko kakayanin yung kumbatsero. Kasi ako kapag hindi ako nakakain ng sabihin nating mga 5 oras, yung gising ako 5 oras, halimbawa kumain ako alas 7. Tataas na sugar mo? Hindi, babagsak na. Baliktad pala. Babagsak na sugar ko. Mas delikado yun. Alam na mga media yan. Mga media betes. Nararamdaman ko na parang... ano tawag doon? Hyperglycemic. Nagkalaolo. Ang tawag doon ay hypoglycemic. Pag ganun kapag ba ikaw sinabing, di ba karaniwan, ay nako, may diabetes na ako. Ibig sabihin, mataas ang sugar mo. Mataas ang sugar mo. Bakit bumababa ang ganun? Dahil nga irregular na ang yung insulin production. Kapag sinabing ikaw may isang diabetic person,
not necessarily na laging mataas ang sugar mo. Yan, totoo yun. May mga nagsasabi nga na mas delikado na pag talagang biglang bumabagsak. Sinabi ang mo pa, sugar. meron akong nabasang isang pangyayari kong batsero. Natutulog siya Natutulog siya tapos bumagsak ang kanyang sugar ng 30. 30 habang natutulog, ha? Oo, kasi ang pagkakamali siguro niya bago siya matulog, uminom siya ng gamot at nag-insulin pa. Habang ikaw ay nagpapahinga, tulog nga, kahit pala natutulog ka, babagsak ang sugar mo. Babagsak ang sugar mo, kumbatsero. Kaya may mga yung binanggit ko sa iyo na yung kumbatsero, na comatose. Comatose. Kasi wala nawala na siya ng sugar. Halos nawala na siya ng sugar sa kanyang habang natutulog. Habang siya natutulog. Hindi naman kapag tulog ka nga, tulog ka nga. So hindi ka makakain ng white rabbit man lang. Totoo. O kaya ng biba. ng biba. Para tumaas ng konti ang sugar. At hindi ka makakainom ng RC Cola. Ng dibote. Ng dibote. Puro commercial yung mga pinapagit. Huwag kayong magagalit, ha. Alam naman namin lumaki na marami kayo naiintindihan sinasabi namin. So talagang yung mga may diabetes kung batsero, alam na alam yan kung ano ang dapat na kainin, kung gaano katagal katagal hindi dapat kumakain. Di baling ang rule of thumb, ang rule of thumb, di baling marami kang beses na kumain pero pakonti-konti lang. Ayun, yun na. Ayos na. Ayos na yun. Ayos na yun. Kumusta po ang ating mga... Pero bawal ang mangga sa mga may diabetes. Wala naman, hindi sila. Naalala mo na naman si Kong Doming Mariano. Kong Doming, iba naman kasi yung mangga ng Sambales, Kong Doming. Saan mo nakakita ng mangga na uumpisahan mo ng matamis, tapos maya-maya malalasahan mo yung maasim-asim ng konti, tapos babalik yung matamis. Ano bang klaseng mangga yan? Napakasarap na mangga. Nilagyan ng asukal sa tamis. Oo. Ay, nako. Kaya kahit na may diabetes ka, matutokso kang kumain. Pero ito, seryosong usapan. Ang sabi po ng mga doktor, kailangan kalahating pisngi lang. Isang linggo. Sa isang araw naman. Kalahating pisngi. Talagang. Kahit na hilaw o matamis. Matamis. Hilaw o hinog. Kahit na yung berde. Kahit berde. Oo, kahit berde. Ay kailangan po ay kalahati lang. Tatasahan lang. So yung bunot, tsaka yung kalahating pisngi. Sa'yo na yun, kamatya. Sa'yo na yun. Sa akin na yun. Nalata ko na sa'yo yan. Kong Doming Mariano ng Sambales at Santa Maria, Bulacan. Magandang morning! Binabati lang natin ang mga mahilig mag-park kung saan-saan, ha? Yung mga matitigas ang ulong nag-illegal parking dyan. Yung bang nakaparada, kahit bawal magparada sa isang lugar. Yan ang malaking problema natin, kumbatsero Yung bang yung isang kalsada na dapat ay madadaanan. Ipinagawa ng gobyerno para maging daan dahil tapat ng bahay niya o tapat ng establishment niya, ginawa niyang parking at bawal mag-park ang iba. Nakalalagyan pa ng kanya, karatula. Lalagyan ng karatula. At magagalit yan pag may, halimbawa, umalis siya at may nag-park na iba. Naku, magagalit yan. Magagalit yan. Pero yun po, illegal po yun. Ang ginawa po ng Metro Manila Council ay tinaasan ang multa. Up to 4,000 pesos ang multa. Ang laki. Sa illegal parking. Mula sa 1,000. Kaya lang, may latest Engineer Tony Nanggel, 6:12 na ng umaga. Engineer, may latest. Nagsalita po ang Pangulong Bongbong Marcos at sinabi niya na siya ba talaga yan? Baka AI yan, kumbatsero. Alam mo, meron ba tayo niyan, Mother? Alam mo, maganda. Baka pwede mo mong i-play. Nakakakaba na talaga ngayon Baka AI yan, ha? Meron ba tayong video ng Pangulo? Recording ng Pangulo. Recording ng Pangulo na nagsasalita siya tungkol dito na ayaw niya ng mas mataas na multa sa illegal parking dahil mas gusto niya ay madisiplina. Ito na. Pakinggan po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Para patuloy ang magandang serbisyo ng ating pamahalaan ay hindi ko pinayagan ang Joint Traffic Circular No. 01 ng Metro Manila Council tungkol sa probisyon na tataasan ang multa
para sa mga illegal parking mula sa 1,000 piso na hanggang 4,000 piso. Maiiwan na sa 1,000 piso lamang. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenges. Yun. So yun yung Yun. sinabi ng Pangulo, no? Hindi AI. Totoo Hindi, yun. ay, Totoo yun. Siya nga yun. Siya nga yun. Siya nga yun, ano? Ang sabi nga ng Pangulo, maganda intensyon. Pero yung 4,000 naman talaga, kumbatsero, mabigat yun. Napakabigat na nun. 1/4 na yun ang buwan ng sweldo ng isang minimum wage earner. Baka ang mangyari dyan, magdulot lang, magpalagana pa ng corruption yan. Totoo. Kasi matinding pakiusap ang gagawin ng 4,000 to, ha? may ng driver diyan. Nako, tinding iyak ang gagawin niyan sa traffic enforcer. Talaga, Kaya sabi nung sasabihin diyan ng traffic enforcer, sige, kalahati na lang. Kalahati yan. 2,200 na lang. Sir! Sir, bakit 2,200? Hindi naman kalahati yung 2,200. naman yan. Mali, mahina pala sa math yung enforcer. Kalahati, 2,200 na lang. Sir, di ba 4,000 divided by 2,000? May 200 pa. Yan naman, bigat pa rin yan. Sige. Sige, kalahati pa. Kalahati pa, Tapos pababa na ng pababa. Sige, pitik na lang sa ilong. Hindi, pero ito naman sana ay huwag tingnan ng ating mga kababayan na lisensya para mag-illegally park. Kasi alam nyo, yung halimbawa yung tinatawag na mabuhay lanes, kumbatsero, yung mga side streets na maluluwag naman, magdo-double park pa iba nating mga kapitbahay Yan, baka nga ganyan ang mangyari. Tama nga, kumbatsero. Baka yan ang sa gamitin ng iba. Yan sinabi ni BBM. Marcos kami. Marcos pa rin kami. Ayan. Marcos pa rin. Ayan ayaw ng Pangulo ng ganyan. Bagamat may multa pa rin na 1,000. Hindi ho inalis yung 1,000. Baka akala nyo. May multa pa rin. May multa pa rin. Pero baka gamitin ng iba. Ayan, sinabi magugulat yung oo nga, sorry. Ayaw, may multa pa din. Ayaw lang ng Pangulo ng mas mataas ng multa at ang gusto ng Pangulo ay to focus on instilling discipline sa mga tao. Kaya lang, Mr. President, paano ba nga ba madisiplina ang mga tao? Una, kung ako tatanungin mo kung Bachero, implementasyon mo na enforcement. Yung mahigpit at totohanang enforcement. Ayun. Kapag nakikita ng mga tao na ang padaskol-daskol lang ang implementasyon, ang enforcement, talagang magpapark yan. Bakit siya ganito? Nakapark doon. Si chairman. Yun ang mangyayari. Pero kapag tuloy-tuloy, consistent ang enforcement at talagang totohanan, kahit 1,000 lang yung multa na yan. Walang kotong-kotong. Susunod Yun. Didisiplina Yun ang kailangan, mga kababayan. Andyan na po ang mga batas natin. Andyan na po ang mga alituntunin natin. Ang kailangan lang ay strict enforcement. At kapag may strict enforcement, ang ating mga kababayan ay susunod sa kapakinabangan ng general public. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's move and get it on. Napakabilis talaga ng oras. Nag-i-intro pa lang tayo niyan, ha? Magandang umaga. Patapos na ba? Uwian na. Magandang umaga kay Mayor Along Malapitan. Totoo ba ang balita na tatakbo dyan si former Senator Antonio Trillanes? Tatakbo daw na mayor? Totoo ba yun? Kaya pala laging laman ng dyaryo ngayon si Senator Trillanes. Anong nasa dyaryo ngayon, kumbatsero? Banner story ng dalawang pahayagan, Philippine Star at ng Philippine Daily Inquirer. Nakalagay sa Inquirer, Trillanes. Trillanes. ICC has put over 50 cops on notice. ICC, ibig sabihin yung International Criminal Court. Yes, oo. Tapos sa Philippine Star, ICC talked to 50 PNP members on drug war. Nako. Si Trillanes ang kinukot. Siya ang kinukot. Senator Trillanes. Mukhang updated si Senator Trillanes.
At mukhang tinatakot ni Trillanes yung mga pulis. Oo, dahil sa ang nabasa ko kanina sa item, parang ang gusto ng ICC kumanta yung yung mga pulis. Kumanta yung mga pulis At ituro at inguso ang utak ng drug war. Ng drug war, yung mga extrajudicial killings na tinatawag. Kaya abangan po natin ang latest dito, pero Senator Trillanes, tinitingnan ko yung numero ng 2022 senatorial elections sa Caloocan. Yung bilang ng kung ilang boto, kung pang ilan siya. Ang layo mo, Senator Trillanes. Sa Caloocan. O kung mag number 3 ka man lang sana sa Caloocan, medyo malakas ang laban, ano? Oo, kaya pag-isip-isipan mo rin. Dahil sa ang malapitan, madaling malapitan yan. Baka mag-aaksay, baka madali ding hagilapin. Oo, madaling hagilapin. Yan ang kaibahan sa malapitan. Madaling malapitan, madali daw hagilapin. Kaya medyo mahirap tibagin yung sila lang ang naka-break ng record dyan, kumbatsero. Yung mag-ama na nagpalitan. Yes. Sila lang ang nakagawa nun sa mga nakalipas na mula sa Asisio, Malonzo, Echeverry, hindi nila nagawa yun Pero yung magpapalitan na itutuloy ng anak ang pamumuno ng lungsod mula sa ama. Baka maganda naman ang nangyayari sa Caloocan. Siguro. Alam niyo po ba, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng Starbucks sa Caloocan? Opo, yun ang kanilang pamantayan. Dahil ayaw daw pong maglagay ng Starbucks dyan for the longest time dahil nadudumihan sa Caloocan. At saka napapangitan sa Caloocan. Nagkakamali sila doon. Ngayon, for the first time, naglagay sila ng Starbucks. Yan daw po ang sukatan ng klase ng leadership ni Alo at saka ni Kong Oka malapitan. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Di Chaphun, ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, 25 ng Abril 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita, C5 Quirino Flyover Extension sa Las Piñas binuksan na sa mga motorista. Paano ka lang itaas sa 4,000 ang multa sa illegal parking, binaril ng Pangulo. Department of Energy pinag-aaralang magbigay ng incentive sa mga magpapakabit ng solar sa kanilang mga bahay. Yun! Presyo ng bigas at iba pang bilihin apektado rin ng matinding init ng panahon. Malagitang nakagat ng asong may rabies noong Pebrero, binawian ng buhay makaraan ang 2 buwan. At polis na nagmando sa checkpoint, patay sa sinitang tandem sa Lamitan, Basilan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Good News. Binuksan na ng DPWH sa mga motorista ang C5 Extension Quirino Flyover sa Las Piñas City. Ang bagong 2-lane flyover ay may lapad na 9.82 linear meters na may kabuuang haba na 680 linear meters.
Dahil dito inaasahang mas bibilis ang biyahe ng mga motorista na patungong Sucat, Parañaque, Coastal Road at Las Piñas na makatutulong para mabawasan ang matinding traffic sa lugar. Ayon sa DPWH, tumagal na higit 3 taon ang konstruksyon ng nasabing tulay na ginastusan ng gobyerno ng mahigit 300 milyong piso. Samantala, tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala ng Metro Manila Council na taasan ang multa sa illegal parking. Sa isang video na ipinost ng Pangulo sa social media, sinabi nitong hindi niya inaprobahan ang Joint Traffic Circular Number 1 ng MMC. Nakasad sa circular ang mungkahing itaas sa 4,000 mula sa kasalukuyang 1,000 piso ang multa ng mga sasakyang mahuling iligal na nakaparada sa lansangan. Binigyang diin ng Pangulo na mas mahalagang tutukan ng mga otoridad ang pagdidisiplina sa mga motorista kaysa patawan sila ng multa o ng parusa. Alas 6:30 na ng umaga, chitiampwa. Mr. Jelomtang, tanghali na. Dapat tayong tsaa dyan. Ang malakas agent natin na si Sherwin Alfaro ay naghahanap ng kanyang mabibigyan ng kwarta. Mabibigyan ng pera. Diyan po sa Barangay Ususan, Taguig City. Ayun. Barangay Ususan, Taguig City. Nagre-ring na. Barangay Ususan, Taguig. Hello? Sino po sila? Ano po ang sagot ninyo sa ating katanungan? Para po manalo kayo ng 1,000 piso. Nawala na. Hindi po pwede tawag. Hindi pwede tawag. Kailangan makita kayo ni Sherwin na nakikinig ng bibong-bibo sa inyong lugar. Kaya lakasan na ang inyong mga radyo o telebisyon o Facebook o cellphone. Alas 6:31 ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Pinag-aaralan ng Department of Energy ang pagbibigay ng dagdag na incentive sa mga magpapakabit ng solar power sa kanilang tahanan. Ito po ang inanunsyo sa DZRH ni Assistant Secretary Mario Marasigan sa harap ng nararanasang pagnipis ng supply ng kuryente dahil sa mataas na demand ngayong tag-init. Mungkahi ni ASEC, maaaring magkaroon ng special arrangement sa pagitan ng installer at bangko para mas madaling makautang at maging bahagi ng home improvement loan ang pag-install nito. Pinag-aaralan din daw nila na gawing offsetting na lamang ng kilowatt hour sa halip na presyuhan para mapagaan din ang bayad sa kuryente. Kaya naman nakikipag-ugnayan daw po sila sa Energy Regulatory Commission para mapag-aralan din ang tamang pagpasa ng presyo na hindi mapeperwisyo ang mga walang solar power. Pero hindi po natin isasaalang-alang ang safety o protection para sa ano. Alam naman po natin, kuryente pa rin yan kung kaya pwede po magkaroon o maging sanhi ng aksidente. Dapat po, isa pa pong malaking move namin ay tayo po ay nag-accredit na ng mga gumagamit ng tama at maayos na pag-i-install ng mga solar projects at tayo po ay meron ng certification process para po yung ating mga consumer ay protektado kapag nagpakabit sila nitong ating mga solar sa mga bahay natin. Yan po ang tinig ng tiyuhin ni Tina Marasigan na si ASEC Mario Marasigan. Chong! Ayos yan, Chong! Ayos ka, Chong! Alas 6:33 ang ating oras, posibleng sumipa naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin, epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng DZRH, ayon kay ASEC Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, tinukoy niya ang monitoring ng DA na nagpapakitang may paggalaw na sa presyo ng bigas sa ilang bahagi ng bansa. Marami po kasi sa yung nakaka-experience talaga ng drought. Mataas na bilang po ng mga bayan na nakaka-experience ng drought ay dito po sa Luzon. So posible po talaga hindi malayo po na tinatamaan yung kamatis, yung mga ating mga gulay talaga ng ginagamit sa pang-araw-araw na pagluluto. So yun talaga po talaga. Ang painit po ng painit, paunti po ng paunti yung tubig. Kaya po talaga sinasala po talaga natin kung ano yung pwedeng maibigay na tulong habang lumalala po yung sitwasyon. Yan talaga problema, yung pag umiiral talaga yung batas na kung tawagin law of
supply and demand. Yun. Yun, kahit na anong amendment ang gawin doon, hindi magagawa. Panahon pa rin magsaysay, gusto na ipa-amend dyan. Kapag kumonti ho talaga ang supply at mataas ang demand, tataas talaga ang presyo. Matik yun. Matik yun. Matik. Alas 6:34 na ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Ito ang isang malungkot na balita. Habang pinapanood ko to kagabi, parang nangingilid pa yung luha ko Patay po ang isang minor de edad matapos makagat ng isang may rabies na tuta sa Tondo, Maynila. Ayon sa kanyang ina, isinugod nila sa ospital ang anak na si Jamaica, 13 anyos, nang makaramdam ito ng matinding lagnat at nangamba na baka may rabies siya. Nung iinom nga daw ng tubig kumbachero, sabi daw nung bata, hindi ko mainom yung di ba tubig. isang sign yun? Yung parang hydrophobia, kumbachero. May takot sa tubig. Parang ang nangyari daw, sabi ng doktor, umakyat na sa ulo yung virus. Yung anak ko, itong yung 13 rabies. years old na bata. Tuta lang nakakagat. Tuta kumbachero at 8 pala na biktima ng tuta na to. Aba, ang tindi ng tuta. Pero yung iba, nakasurvive. Nagtaka ang ina at tinanong kung bakit niya inisip na may rabies siya at noon lang nito nalaman na nakagat pala ng aso ang anak. Nung Pebrero pa daw nakagat yung bata nung pumunta sa isang birthday party sa Tondo. Namatay daw yung aso makaraan ang 8 araw. So nung nadiskubre nung nanay nung umuwi daw kasi ng bahay, bakit may galos? May may nadapa lang yata, yung yata sinabi ng bata. Nung pala nakagat ng aso. So nung meron na siyang symptoms, doon lang niya sinabi sa kanyang nanay na nakagat siya ng aso. Kaya lang hindi na po nagtagal, binawian din po ng buhay si Jamaica. Makalipas ang 12 oras nang isugod siya sa ospital. Nakakalungkot. Meron pa palang post ba niya yan? Nasabi niya sa ilang mga kaibigan, sa mga kaibigan na nakagat siya ng aso, pero sa magulang hindi niya nasabi. Nako. Hindi niya siguro ayaw niyang mag-alala yung magulang niya. Meron parang naulit na tong kwento na to sa akin. Yung bang ayaw nung bata na mag-alala yung magulang, sinarili, tapos biglang lumabas yung symptoms, wala nang magawa yung magulang. Lalo na pag ganun, karaniwan talaga ay inoobserbahan yung asong nakakagat. Tama. Ito namatay 8 days later. Pag may nangyari doon sa aso, ibig sabihin may rabies, kaya dapat kaagad ipagamot yung nakagat ng aso. Totoo, kumbachero. Nakakalungkot naman ito. Nakikiramay po kami, pero ito po dapat na may matutunan tayong lahat dito magulang man pero tuta lang yun. Sabagay, sabi na iba, pag tuta daw mas malakas nga ang rabies niyan. Lalo na kung yung mga pag-alagalang aso. Nako, hindi naman porke hindi ulol yung aso ay hindi na to makaka-rabies, di ba? Ang bira. Nakakalungkot naman. Nalungkot ako dito sa batang to. 13 years old lang kasi kumbachero. Ay, nako. Ay, nako. Saka yung may mga aso yung may mga aso, pabakunahan po natin ang anti-rabies ang ating mga alaga. Samantala, dyan naman sa Basilan, patay ang isang pulis habang nagmamando ng checkpoint matapos itong barilin ng riding in tandem. Kinilala ng Lamitan City Police ang biktima ni si Patrolman Khalid Sali Ahmad, miyembro ng 1st Platoon ng Basilan Provincial Mobile Force Company. Batay sa investigasyon, pinara ni Ahmad ang motorsiklo para inspeksyonin pero tumanggi ang mga ito at bigla na lamang pinaputukan ng pulis. Hindi na umabot ng buhay at dineklaran dead on arrival si Patrolman Ahmad nang ito'y madala sa Lamitan District Hospital. Tinutugis pa ng mga pulisya ang mga suspect, ngunit mabilis itong nakatakas. Alas 6:38 na ng umaga. Susunod! Tito Boy! Ito pong si Governor Mamba ng Cagayan. Matapos po itong kampihan ng Korte Suprema, sabi ng COMELEC, ganun na, o sige, disqualify ko uli. May pangalawang disqualification po si Governor Mamba. Ay nako. At sa Senado, ang Senado iimbestigahan daw ang sabwata ng mga doktor at mga pharma company. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39. This
makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:45 ng umaga, diniskwalipika muli ng COMELEC si Cagayan Governor Manny Mamba dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code noong election 2022. Sa 23 pahinang desisyon, idineklara ng unang dibisyon ng poll body na bakante ang gubernatorial post sa Cagayan. Otomatiko itong pupuna ng kasalukuyang vice-gobernador na si Melvin Vargas Jr. alinsunod sa Law of Succession. Inatasan din ng COMELEC Department na magsagawa ng preliminary investigation para sa posibleng kaso laban kay Mamba kaugnay ng umanay vote buying. Una nang binaligtad ng Korte Suprema ang naunang desisyon sa separate disqualification na desisyon ng COMELEC laban kay Mamba. Pinaiimbestigahan sa Senado ang umano'y sabwata ng mga doktor at ilang pharmaceutical companies sa pagrereseta ng gamot sa mga pasyente. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, mag-ahain siya ng resolusyon para imbestigahan ito sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Lunes. Alas 6:46, matapos ang 2 araw na pagbawi, humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Bumaba ng 4 na sentimos ang halaga ng piso matapos magsara sa palitang 57.55 kada dolyar. 57 pesos and 55 centavos kada dolyar. Bihira, di masiglang-masiglan na naman yung mga kamag-anak ng mga OFWs ngayon. Much money. Much money. money. Lower peso, much money para much sa mga money. OFWs natin at sa kanilang mga pamilya. Yung Samantala, ipinagbawal na ng Migrant Workers Department ang deployment ng mga Pinoy seafarers sa mga passenger at cruise ships sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Nakapaloob ang ban sa Department Order No. 2 na ipinalabas ng Department of Migrant Workers sa gitna ng pag-atake ng mga Houthi rebels. Metro Manila ngayon. Alas 6:47 na ng umaga, narito na sila, ang mabilisan na salimbayan ng mga balita sa Metro Manila ngayon. Unahin natin si RH52 Edniel Parosa na tinututukan ng presyo ng baboy. 52 Edniel Parosa, Kami, Edniel! Hindi lamang dahil sa El Nino, kundi dahil sa presyo ng krudo. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng karning baboy dito sa Marikina Public Market. Sa katunayan, binabanggit ng mga reseller ng baboy na hindi pa sila nagbababa mula nung papalapit ng holiday season noong Disyembre pa ng nakaraang taon. Halos wala ng diferensya ang kasim at liempo rito sa Marikina. 320 pesos ang kasim habang 390 pesos ang pinakamahal na kilo ng liempo. Ayon sa Andean Lindo Stall, 10 piso ang kanilang idinadagdag sa presyo ng karne kada linggo na kung minsan pa nga umano ay natutupad kada makalawa. Wala na rin binabanggit daw na espesipikong dahilan ang kanilang mga trader o dealer kung bakit nagtataas ng benta mga ito. Lalo na ngayon pumasok ang panahon ng tag-init. Pero kung may bad news, may good news naman tayo pagdating sa presyo ng karne ng manok. Nauna nang napaulap na apektado ng El Nino. Sabi ng may-ari ng Sally's Fresh Chicken Stall, bumaba ang kanilang benta
ng 2 pesos o kanilang ibinibenta. 2 pesos halos kada linggo ito. Itong buwan ng Abril, naglalaro sa 170 hanggang o kada kilo itong buong manok, habang 180 pesos naman ang per kilo ng choice nuts. Mas mura wala sa unang na-monitor na 190 to 200 pesos na ang entrada lamang ng buwang kasalukuyan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Metro Manila ngayon. Yan sa Marikina. Naku, ang taas ng baboy. Ano yung sabi ni Edniel mula nung Pasko? Hindi na bumaba ang presyo ng baboy. Tapos linggo-linggo tumataas. Nako naman. Sa Maynila naman, iba naman ang sitwasyon. Sa init ng panahon, isang barangay, barangay hall sa Maynila na fully air-conditioned. Wow. Chairman, beka naman, Chairman. Isang barangay hall sa Maynila, abay binuksan para sa mga seniors, mga PWDs, mga sanggol at mga buntis. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, dito sa isang barangay hall sa Tondo, barangay District 2 sa barangay 188, ay hinikayat ni punong barangay Chris Paulo ng 188 na binuksan niya kanyang barangay para sa lahat ng mga senior may kapansanan na may mga sanggol at buntis para maibsan yung paglipasan ng oras. Dahil sa ngayong inaasahan. Pwede dyan matulog. May oras eh. Baka pwedeng magpalipas, Chairman. Baka pwede kami magpalipas ng magdamag dito sabi siguro ni Chairman, ano tingin mo dito, motel? Alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. 5 oras sila pwedeng paglipasan ng oras. Yung pwede rin gamitin yung ikalawang palapag ng barangay hall. Fully air-conditioned. Wow. Sabi ng ibang mga residente, sana all. Sana all. Teka muna, Tito Boy, yan bang loobe na pasok mo, malaki ba? Malaki, andyan yung larawan natin. Yung kalawang palapag eh. Yung second floor? Baka naman meron. Kung nasa mahigit sa 20, pwedeng magkasya. Lalo na yung mga senior, talagang maghapon, magpapaypay, lalo na kahapon na Anthony Jerry talagang halos nakituan na kami sa labas. Barita, parang 3 palapag pala yan. Oo. 3-story building. Magaling fully air condition. Wow. Mula 3rd floor hanggang baba. Oo. Yung 2nd floor, pwede ng mga opisina iba. Yung 2nd floor, pwede nilang paglipasan ng biro mo, Anthony Jerry, 5 oras kang nasa aircon, lalo na yung mga buntis senior. Kaya pala lumabas na si Chairman, giniginaw na. Hindi nga. Kaya lumabas si Chairman, ang init na init. Ang daming tao. Diyan na nga kayo, sabi ni Chairman. Baka mamaya, alas 11 pala, magpuntahan na yung mga senior doon. Talaga, no? Ayos yan, ano? Na naranasan. Di masaya yung mga senior, nagkakaroon sila ng chance na magkakwentuhan, magguntahan, ano? Isang barangay naman kasi magkakalapit lang yan eh. Pwedeng magkakakilala, kwentuhan habang sobrang init sa loob, sa labas, dahil sa matindang posible, umabot ng 43 hanggang 45 ang heat index ngayong araw na to. Kaya yung mga estudyante, walang mga pasok. Walang pasok. Hanggang bukas na raw, walang pasok. Yun ang announcement ng Maynila. Hanggang Biyernes, bukas. Hanggang Biyernes. 26. Para hirap kasi, lalo na yung mga bata, pag yung mga eskwelahan nila ay hindi aircon. Ay, tinatanong ni Mr. Jalom Tang, naka-solar daw ba yung barangay hall ni Chairman? Hindi ko nakita yung bubungan nila, pero hindi ko nabanggit. Ang banggit parang kapag gagawa lang to, siguro mga ilang taon pa lamang na nagawa. Tatanungin ko rin, hindi ko natanong yan. Pero magandang solar. Si Kumbachero nga dito, malungkot eh. Lungkot ko eh. Lungkot niya. Ang laki ng ibinaba ng kuryente ko eh. Sa sobrang habang umiinit. Let's bring it on! Bring it on, baby. Lalo kung hinahamon ng araw eh. Bring it on. Ayos ka, Chairman. Ano pangalan uli ni Chairman ng Barangay 188? Si Chairman
Chris Paulo ng Barangay Chris Paulo. 188 Ayun. Zone 2. Yan. Zone 17 ng District 2 dyan sa Tondo, Manila. Ayos. Yung mga taga-barangay 187 daw, baka pa pwede pumunta. Dadayo raw sila dyan. Pumunta tayo sa barangay nyo. May mga barangay hall kasi sa Maynila, maliit lang. Maliit lang din, tama. Bangketa pa. Bangketa pa. Pero yung iba, malalaki. Ang alam kong barangay hall na malalaki dyan sa area ng Tondo, marami. Ayos. Sa barangay 120. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Sarich, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Malakas, ikaw na susunod. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1. Mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may maswerte na kayang magkakamit ng papremyo mula sa ating malakas agent? X44. Para talagang cup syrup yun. X44, Sherwin Alfaro, dyan sa Barangay Ususan, Taguig. Sherwin, go, go, go! Yes, Anthony, Jerry, ngayon 425 at ngayon pinagdiriwang ang 437 founding anniversary ng lungsod ng Taguig. Kaya naman, mamili kayo mamaya sa BGC dahil discounted lahat ng mall. Ganun ba? Sa BGC mamaya. At bukod dyan, birthday din ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat na may birthday. Pero, ano naman ang kinalaman nun sa malakas? Napakaswerte ng bahay na to. Bahay na tindahan pa. Dahil nakatutok sa DZRH. Ayun o. Kuya, pangalan mo po? Joel Baldonado po. Kuya Joel, palagi kayo nanonood ng DZRH? Opo. At nagsisimula manood sa DZRH TV? Alas 4 po. Alas 4 na madaling araw. Kaya oras magandang umaga Pilipinas. Pero ngayon pong oras ito. Ano yan, TV? Sino paboritong announcer na pinakikinggan at pinanonood? Anthony Taberna at Jerry Baha po. Anthony Taberna at Jerry Baha. At anong paborito ang programa tuwing umaga? 2x2. 2x2. Naku, ito. Meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Ako, Anthony sa Kuya Jerry, nagpadala din ng additional 2,000 pesos si Vic Lima. Galing. Winner kahapon dyan sa mayor ng Las Piñas, si Nanay Maria Aranda. Si Vic Lima, ano rin yan bukas din ang palad lagi niyan sa mga... saka pusong mamon yan. Ginintuan ng puso, di ba? Teka muna, yung pinuntahan mo na yan, ano yung pinapanood niya, TV? May cable ba siya? Cable? Cable po, cable. Cable. Anong cable niya? Cable TV. Cable link po. Cable link. Channel 4 sa cable link. Yun. Salamat, Kuya. Ito. Bigyan mo rin ng pampapogi. Ano lang? Bigyan mo pa ng pampapogi. Eto na pampapogi mo, Kuya. Yay! At syempre, dahil marami kang tindang grocery, ito dadagdagan natin yung itinda. Maraming salamat. Meron kang grocery. Yay! Salamat po, salamat. May bigas yan, may mga dilata. Yan, magagamit mo rin dito sa tindahan mo. Okay, malaking bagay po. Salamat po, salamat. Ako maraming salamat din, Kuya, sa iyong pagtutok sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo at tumutok din kayo sa DZRH para sa 1,000 pesos cash
sa DZRH Mas Malakas Promo. Muna, Sherwin, labas ka muna para mas pogi ka. Para gusto mo bang pumogi, lumabas ka. Oo, ay paglalabas ko. Kasi medyo parang mahina signal sa loob eh. Yun. Parang yung hib. Parang yung hib. Oo. Parang pogi-pogi. Hindi, ano nangyari kay Nanay Maria Aranda? Di ba nagkausap na ba sila nung magde-deliver ng bubong? Kahapon, ibinigay natin yung number, yung cellphone number ni Nanay Maria sa taga Cherilum. Taga Cherilum. Oo. At sila na ang direkta makikipag-usap kay Nanay para doon sa delivery ng mga bagong yero. Ayun. Ito, Kuya, mukhang hindi pa naman nito kailangan ng bagong yero. Tibay pa niyan eh. Bago kabit lang. Bago kabit lang eh. Hindi pa siya nagugutom. Ayos. Maraming salamat, Sherwin. Yung ipin na parang ipin ng artista na kapinir. Ayos, iba. Oo, di ba? Kaya artistahin yan. Kaya sa mga nais malaki ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH, makakain ang susunod dating winner sa DZRH Malakas Promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Biyernes, April 25, 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. 3 pangunahing grid sa bansa sabay-sabay na sinailalim sa Power Alert. Mahigit 100 lugar sinailalim sa State of Calamity dahil sa El Nino. ICC, International Criminal Court, nakipag-ugnayan sa 50 drug war cops ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opisyal ng BIR nakaligtas sa ambush. Driver todas sa QC. Anak na menor de edad dinala sa motel ni tatay, arestado ng NBI. Alkalde sa Cavite at kapatid na opisyal sinuspinde ng ombudsman dahil sa katiwalian. At 80 anyos na gobernador ng Batangas, Dodo Mandanas, ikakasal sa isang 32 anyos na abogada. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:11 na ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, nakaligtas sa ambush ang isang opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR pero patay ang kanyang driver sa Barangay Santol, Quezon City. Ayon sa mga investigador, may ranggong Revenue Officer 4 ang opisyal at nakadestino sa Lungsod, Quezon. Sakay ito ng kanyang Toyota Fortuner ng pagbabarilin ng riding in tandem. Tumalon ang BIR official palabas ng sasakyan pero napuruhan ang 29 anyos niyang driver na si Arvin Lacuesta. Nakalaunay namatay din. Na-recover ang 5 bala ng baril sa crime, basyo ng bala ng baril sa crime scene habang wala pang pahayag tungkol dito ang QCPD.
Inaresto ng NBI ang isang tatay mula sa Bulacan dahil sa pagmolestya sa sariling anak na minor de edad. Itinago ng NBI ang pangalan ng suspect na naaresto noong Abril 18 sa isang motel sa Norsagaray, Bulacan, kung saan nito dinala ang kanyang anak na paslit. Ayon sa NBI, nagsagawa sila ng operasyon batay na rin sa reklamo ng ina ng biktima na hiwalay na sa suspect. Sa kwento ng nanay ng bata, kinuha ng dating live-in partner ang kanilang anak noong Marso at pinayagan naman niya ang biktima na tumira sa ama nito. Noong matuklasan ng nanay ang ginagawa ng dating asawa sa kanilang anak, ay humingi na ito ng tulong sa NBI. Sinuspinde ng ombudsman ng 6 na buwan si Mayor Alston Kevin Anarna ng Silang Cavite. Sila pala to. At kapatid na si Nathaniel Anarna Jr., chairman ng Bids and Awards Committee, dahil sa aligasyon ng katiwalian. Patay ito sa kasong graft and corruption na iniharap ni Edgardo Arenco Bayan sa ombudsman na nagugat sa maanumalyang pagbili ng mga bulaklak at iba pang materyales na ginamit sa kapistahan ng kanilang bayan. Inakusahan ng complainant ang magkapatid na nagsabwatan at pinalabas na nagkaroon ng public bidding at inaward ang kontrata sa pinabura nilang supplier. Bulaklak lang, ano? Bulaklak. Alas 7:13 ang ating oras. Sa ikalawang pagkakataon, muling magpapakasal ang 80 anyos na gobernador ng Batangas na si Governor Ermelando Dodo Mandanas sa isang 32 anyos na si Attorney Angelica Chua. Ito'y ang kasalan ay gaganapin daw sa susunod na buwan. Kumbidado ba tayo dito, Mother? Mother, kumbidado ba tayo? Oo daw, Mother. Ginanahan tuloy ako magbasa. Mismong si Governor Mandanas ang nag-anunsyo matapos ang flag raising ceremony sa nalalapit nilang kasal ni Attorney. Ayan. Attorney. Matagal na ba sila, Mother? Matagal na ba sila? Si Attorney Angelica. Ang magiging bagong First Lady ni Mandanas ay mula sa angka ng mga politiko sa Ibaan, Batangas. Taga-Ibaan. Oo, si Lian Batangas, Vice Mayor Ronin Leviste naman ang nag-post sa Instagram ng video ng announcement ni Mandanas na isang byudo matapos yumawa ang kanyang unang misis na si dating Marinduque Representative Regina Reyes noong 2022. Alas 7:14 na ng umaga sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon, sabay-sabay isinailalim sa power alert ang Luzon, Visayas at Mindanao. Inilagay ng NGCP ang Luzon grid sa red alert kahapon mula 3 p.m. to 4 p.m. at yellow alert mula 1 p.m. to 3 p.m. at mula 4 p.m. hanggang 11:20 p.m. Mga oras ng sobrang init. Totoo, panahong oras na katindihan ng init. Sinabi ng NGCP na offline ang 4 na planta noong 2023, 4 mula Enero hanggang Marso 2024 at 12 simula nitong Abril. Sinailalim din po ang Visayas grid sa red alert mula tanghali hanggang 5 p.m. at 6 p.m. hanggang 8:43 p.m. Isang planta po naman sa Visayas ang offline mula pa noong 2022. Grabe naman planta to. Wag nyo na pabuksan yan. Wag nyo na pabuksan yan. I-padlock nyo na yan. Kailan pa mag-ooperate yan kung kailan hindi na kailangan? Wala. Tsaka yung mga nag-o-overheat na planta na yan, warningan nyo nga yan, Department of Energy. Sa susunod na biglang mag-shutdown pa yan Pwede bang buksan? Pwede bang ipakandado nyo na yan? Baka naman yung kanilang shelf life ay sobra over na. Okay, may mga ganun may mga ipinapahingan para magkaalaman kasi alam nyo hindi mawawala sa isip ng mga tao na kaya nagkakaganyan yung mga iyan. Merong sinasamantala. Merong masamang motibo. Ulitin natin yung law of supply and demand. Yan huy pinaiiral din sa kuryente. Kapag kokonti ang supply, magtataas lalo ang presyuhan ng kuryente sa anong tawag doon? Spot
electricity market. Sa WSM. Sa WSM. Di ba? Wholesale electricity spot market. Yun. Yun ang sinasabi natin, mga kababayan. Sabihin nyo, hindi. Kung taas naman mga papiso-piso lang Piso ilang kilowatt hour yan? Isang planta billion yan. Ulitin natin, isang planta sa Visayas offline noong pan 2022, dalawa mula pa noong 2023, at 15 yung nadagdag ngayong Abril. Inilagay naman sa yellow alert ang Mindanao Grid mula alas 10 hanggang alas 3 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. 9 na planta nito ang offline mula Abril hanggang 5 planta naman ang gumagana sa mababang kapasidad. Akalain mo ang Mindanao Grid, kumbachero, laging oversupply yan. Namimigay yan ng kuryente yan ngayon nag-alert na rin. Ay, nako. Department of Energy, kilos. Ganito ba lagi ang sitwasyon natin? At anong aksyon ninyo sa mga plantang yan na matagal nang hindi nag-ooperate? Baka naman kailangan ng ibigay sa iba yung operation yan, ipasa sa iba, o kaya kumuha kayo ng ibang kumpanyang makapagtatayo ng mabilis ng planta ng kuryente dito sa bansa. Samantala, 103 lungsod at bayan sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesman Joey Villarama, 5 probinsya rin ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang ang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur. Naging batayan sa deklarasyon ng 5% populasyon at 30% kabuhayan na apektado ng El Nino. Sinabi ni Villarama na pumalo na sa 3.94 billion pesos ang pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura. Alas 7:18 na ng umaga. Susunod! Tito Boy! Makibalita po tayo sa ginagawa o kukumpunihin na Kamuning flyover. At mga taong physically fit. Abay, baka raw tamaan din kayo ng mga heat-related illnesses. Nako, kahit na nag-gym. Kahit na fit ka fit pa. Na fit. Kaya ako, ayoko na masyadong maging fit. Ako rin, ayoko na mag-gym. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Engineer Kuyang Ronald Talens, 7:19 ng umaga. This time ZRH Pangunahing Balita. Alas 7:24 na ng umaga. Marami na ang kinakabahan, kumbachero, lalo na yung mga dumadaan sa EDSA. Kapag inumpisahan na ang pagkukumpune dito sa southbound lane. Southbound lane lang ba to? Southbound lane lang ng Kamuning flyover, ang isa sa pinakamatandang flyover sa EDSA. At nandoon po sa ilalim. Yan yata pinakauna Yan ang pinakauna. Late na tong yung Quezon Avenue, bandang uli na yan Nung maimbento ang flyover, yan kagad tinayo sa Kamuning. Yan, totoo. Alamin nga natin ang update sa nagtayo ng Kamuning flyover. si RH5. Habang may nagtatayo doon, tinitingnan niya, tama ba itong pagtatayo na to? Ayan. Panahon ni Cory yan Parang iyan yata yung FF Cruz, kumbachero. Ang kontraktor. Ang kontraktor at kaibigan ni Mar Orocha. Alamin natin ang update mula dyan sa gagawin o kukumpunihing Kamuning flyover mula kay RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Area Cantory, Mayo 1 pa yung pag-umpisa nitong proyekto, pero may mga gamit na ngayon na dinala itong contractor at maging itong DPWH dito sa ilalim mismo nitong Kamuning flyover dito sa kapanan ng EDSA southbound. Nandito na yung ilan doon sa mga gagamitin at maaga pa kanina, Sheriff Anthony, ay nagsimula ng magtagawa rin ng inspection itong si DPWH NCR Director Loretta Malaluan. Lalapitan ko lang, ma'am, like po tayo sa DZRH with Jerry and Anthony. Ang proyekto May 1, kailan po yung official na makikita o pagsasaraho nitong flyover southbound po na ito ng Kamuning? Bali sa naging agreement po with MMDA ay sasara po natin itong southbound flyover partial close actually ng May 1 po. Yung dalawang lanes po ang isasara at
nakabukas lang po ay yung bus carousel para makataan po yung mga Tina, Jerry at Anthony, nasubay pa yan yung pagtatayo ng Kamuning flyover na ito. Ay may karagdagang katanungan. Yes, right, Jerry at Anthony. Ay, Director Lori, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo, ilang taon na ho ba yung Kamuning flyover na yan? Halos mag-aapat na dekada na po. Ay, mo na. Napuputol. 4 decades na pala yan? 4 decades, oo. Around 30 to 33 years na po. Mag-aapat na dekada na. Nasa DPWH na ho ba kayo nung ginawa yan? 14 years ka din po. Nakasabay nyo pala sa DPWH. Tama ho ba kami, Director, na yan ang kauna-unahan na flyover dito sa Pilipinas? Hindi ko lang po nakasubayan yung Nagbata-bataan tuloy ito si Director Lori. Director, ang lagi lang nababanggit, ang isasara ay yung southbound lane ng flyover na yan. Pero dyan sa mga scaffoldings na yan na ilalagay sa ilalim, ibig sabihin, maaapektuhan din ng traffic yung ilalim. At sa ngayon po, ang gagawin natin, yung spans 1 and 2, ito po yung papalitan natin. Hindi na po maaapektuhan itong ilalim kasi po, ginagamit itong spans 1 and 2 ilalim po, ginagamit po ng FDA at saka may mga sasakyan po na nakaparada lang. Yung part na na hindi nagagamit, yung ginagawang paradahan lang diyan. So sa ilalim ay walang epekto po ang repair ng Kamuning flyover. Dito po sa spans 1 and 2, wala po. Pero dun po sa iba nating gagawin ay tinitingnan po natin para makinimate ang traffic ay sa ilalim na pagtatapa. Yun, kapag ando na palang face ang repair, kasi lagi nga nababanggit yung ibabaw lang. So sa ilalim lahat dadaan, kung meron na ring ilalagay diyan sa ilalim, mabigat na traffic talaga ang aasahan natin diyan, Director. Opo, kasi kailangan natin maglagay ng mga pangsahod sa ilalim para kung magbabakbak po tayo at pag-board up po tayo, yung pang enclosure po natin tailings para po hindi naman yung mga debris natin ay tumakas sa mga sasakyan sa baba. Director, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, bukod sa maedad na pala yung flyover na yan, ano po ba ang rason? Ba't kailangan pong gawin yung pagkukumpuni? Actually po, nakakusahan natin ng pagkukumpuni 2022 po, kaya po naisara din at that time ito sa boundary ng flyover. Sa ngayon po ay meron po tayong papalitan uling deck. Ito nga po 1 and 2 at it's 13, 10, 17. Yun po ang papalitan natin. Pero yung pong 1 and 2 po ang magkakaroon ng full redressing po. So ito po 6 months, no? Wala na po bang tawad? In-advise po natin ng ating contractor na 24/7 pero much as possible doble rin po sila ng resources tulad ng mga tao. Kasi po kaya medyo matagal ay mano lang po ang gagawin na pagdedepol. Mano-mano. Po para hindi rin kapag heavy equipment po kasi baka makapahina ng ating tulad. Last na lang po, Director, ang isa po sa mga sinasabing dapat na rin kumpunihin along EDSA ay ito pong Guadalupe Bridge, yung patawid. May plano po ba doon? Meron po tayong mga plano sa lahat ng flyover dito sa EDSA dahil 14 po itong flyovers and bridges na na-identify ng JICA na medyo kailangan ng ayusin preparation for sa ine-expect po natin na hindi na
na mangyari. Tagtiguan. Opo. So kasama po yung Guadalupe Bridge? Opo. Opo. Naku, matagal na rin yun eh. Kita mo naman, kumbatsero, yung Guadalupe Bridge. Parang pagka inabot ka ng, halimbawa, wag naman sana, sabi nga ni Director ng Lindol, tumakbo ka na. Dahil dyan, nakakakabayan lugar na yan. Well, Director, salamat po sa inyo. Tutukan po niyo yung mga mga gagawa diyan, kontraktor. Sa bagay, ang Pangulo, ang sabi ng Pangulo, kumbatsero, yung mga pagawain nga sana gawin ng gabi. Ng gabi at hindi napeperwisyo ang traffic. Salamat po, Director Lori. Magandang morning. Director. Magandang umaga po at mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat kay BPWH NCR Director Lori Malaluan. Kung may papakita lang sana natin yung video kanina dyan para ma-justify kung bakit kailangan na ipagawa ito ay butas-butas po dun sa ilalim. Pagka umulan, kaya pala Jerry at Anthony, nang minsang pumarada kami rin tapat ng QCPD Station 10, umulan, ayun, tumulo rin sa lugar namin dahil dito sa mga butas-butas na kapag umulan ay ramp-up dun sa ilalim nitong flyover. Wala rito sa Kamuning flyover dito sa kapan ng EDSA dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Val. Maraming palang fans tong si Director Lori Malaluan. No? Oo nga. Nakikinig sa atin si Engineer Lloyd Dabusa. Di Lloyda, kaya... Siyempre, kabaro. Nakakatuwa kapag ka ang mga director, leader, babae, no? Diba, normally, trabahong lalaki yan, Oo nga. Diba? Ito, ang nag-uutos sa kanila, mga babae. Nasa field pa, mismo. Nasa field lag. Kahapon, nandun siya sa binoksang C5. C5, sa may flyover din doon, ano? At magandang umaga rin daw, nanonood daw sa atin ang mga taga Bohol. Nandun daw sila sa Gindulman, Bohol. Mga taga DPWH yan, Engineer Magiting Cruz. Magandang morning! Susunod! Dito, boy! Sino tong magaling na aktres na pati ang listahan ng mga reporter daw na iniimbitahan pagka may presscon ay inuusisa? Sino ba yan? Tanggalin mo nga yan? Tanggalin mo nga yan? May pinapatanggal. Bakit kaya pinapatanggal? Nako, baka naman na kung ano-ano sinulat nyo tungkol sa kanya. Ayaw kayo niyang makita. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:34. This time check is brought to you at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Pangunahing Balita sa Showbiz. Magandang dilag. Break muna tayo sa mga hard news. Oo nga. At medyo naapektuhan na si Ka Jerry Labasa. Oo nga. Ka Jerry, sa mga nakikita niyang hairstyle. Huwag kang magpapa-apekto sa mga hairstyle. Engineer RJ Panaligan, magandang morning dyan sa Nueva Ecija. Ang daming engineer na nakikinig sa atin. Ganun ba? So napanood nila si Director Lori. Hindi talaga naman, ulitin lang natin. Yung mga babaeng engineers, matutuwa ka lalo na kung mula sa baba umangat sila tapos sila ngayon ang nagtuturo sa mga batang engineer. Ayan. Mabuhay kayo mga lady engineers. Ayan. At speaking of lady, binabati natin paborito mo yun, di ba? Happy Be my lady. Ayan. Si Nanay Concepcion Pili Belmes. Aba, tinan mo nga naman 93rd birthday. 93rd birthday. Happy birthday Nanay Concepcion Pili Belmes. Binabati kayo ng inyong mapagmahal na anak na si Kuya Bong Pablo Belmes, yung may-ari ng Arms Corps, kumbachero. Aba, tinan mo nga naman. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong bala dyan? At happy birthday din kay Father Milo Malabuyok ng Talisay, Batangas. Magandang morning kay kay Ma'am Lucy Vitales na nakikinig pala sa atin. Magandang morning. Magandang morning. Si Renato Ilag ng San Juan, Batangas ay nagbe-birthday din, sabi ni Mon Samson ng Manila Bulletin. Happy birthday! At sa mga taga Oriental Mindoro, matutuwa ka sa Oriental Mindoro, kumbachero. Kailan ka ba huling napunta ng Oriental Mindoro? Hindi pa yata ako napunta ng Mindoro . Hindi pa. Wala ka nang masasakyan, tama raw doon.
Ganun, wala na. Hindi, ibig sabihin, yung tama raw mo dati na sinasakyan dito. Yung ngayon, Toyota tama raw. talagang dapat ay pagbutihin ng Occidental at Oriental Mindoro ang pagbabantay sa ilan na lang yatang pirasong tama raw. Diyan po sa endangered Mindoro. species na yan. Natutuwa ako sa Mindoro, kumbachero, ang gaganda ng kalsada. Aba, talaga. Oo, mula sa Kalapan na yan, tapos biyahe ka hanggang doon sa Oriental yan, Oriental Mindoro. Hanggang nakarating kami ng Rojas, Abong-Abong, taas Rojas. Ang gaganda ng kalsada. Tutuwa tayo, yung bang makikita mo yung kabukiran, makikita mo yung kabundukan, tapos ang kalsada yung maganda. Pilipinas na Pilipinas ang dating. At yung kalabaw, nakatingin sa malayo. Sabi ng kalabaw, hanggang kailan kaya ako... ano kaya magiging kinabukasan ko dito? Yun, yung kuryente. Kuryente, yun. Yan ang mabigat na problema dyan po sa Mindoro. 7:42 na umaga, sino kaya itong magaling na aktres na pati daw po, nakikialam daw po sa listahan ng mga iniimbitang reporter pagka po may press con? Sino yan? Nako, ating Annabel Tapalya. Hulaan mo na! Hulaan mo na! Andito na siya, ang ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaloka sa super mega kabaliw ang magandang actress na ito dahil may ugali pala talaga ito na bago siya sumampa o bago siya dumating o bago siya humarap sa press people, sa kanya mga press con, sa kanya mga premiere o kung ano pa mang okasyon meron, ay inaalam nito kung sino-sino ang mga imbitadong reporter. Nako, namimili pala ito ng mga reporter na imbitahin at kapag hindi niya pilchugi, ayon. Actually, ay hindi naman siya talaga yung mismo na nagsasabing tsugin ito, kung hindi yung kanyang mga alaga, kundi yung mga ano niya, mga kasamahan niya. Pero sa totoo lang, magaling na actress talaga itong babaeng ito. Pero yun nga ang chismis, no? Chismis to na namimili daw ito talaga ng mga reporter. Ang naturang actress na namimili daw ng mga reporter ay si actress B as in Baby Bobu. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, thank Babu! you, Morley. Thank you, at Morley. Nanonood din pala sa atin ang Office of the Vice President. Office of the Vice President. Magandang morning sa staff ng OVP. Staff ni VP Sara, Asek Aymard Ehe. Good morning po sa inyo dyan. At kay Eman Ehe, ang kanyang anak, kay birthday pala ngayon. Eman, happy birthday. VP Sara, matagal na po yung aming request sa inyo na ma-interview po namin kayo. Mayor pa po kayo. Ay, nag-request na po kami ng interview. Na-interview na ba si VP Sara? Hindi pa natin. Bihirang-bihira yata magpa-interview talaga si VP. Pero sana mapagbigyan po ang ating request na ma-interview po si VP Sara, nagaya po ng ating request sa iba pang mga government officials. Happy 49th birthday din kay Abel Diokno Macala dyan sa Lipa City na lagi ring nakatutok sa 2x2. Ayun, magandang morning Kuya Navy Commander Roel Nicolas, magandang morning. At magandang morning din sa mga taga-Pag-asa. Ay nako, natutuwa tayo sa mga taga-Pag-asa. Talagang nagsusunog ng kilay. Nakatutok. Kuya Erwin Aguilar, nakatutok. 25 oras. Hindi 24, 25 oras. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:45 na ng umaga. Halos 40 lugar sa bansa ang nakaranas ng dangerous heat index kahapon. Pinakamataas po sa Sangley Point, Cavite na umabot sa 48 degrees Celsius. Sus Mariano Caindo. Ayon sa DOST Pag-asa, ang heat index na mula 42 degrees to 51 degrees ay nasa ilalim na ng danger category na maaaring magresulta ng iba't ibang heat-related illnesses gaya ng heat cramps, exhaustion at heat stroke kapag katuluyang na-expose sa matinding init ng panahon. Ito po, baka naranasan nyo po ito, mga taga Sangley Point, Cavite, Dagupan, Baler, Rojas City, Capiz, Subic, Zambales, Aborlan, Palawan. Laging mainit dyan, no? Nagiging para sa kanila na yung threshold, kumbachero, na mainit dyan sa Palawan. 45 degrees Celsius. Ba't kaya? Ba't kaya mainit dyan? At siyempre mainit din po
sa San Jose Occidental, Mindoro at 44 degrees. Nagbabala naman ang Department of Health na posibleng tamaan ng mga heat-related illnesses maging ang mga taong physically fit. Ayon kay Health Secretary, Health Spokesman Alberto Domingo, walang pinipiling edad ang mga sakit ngayong tag-init at mas vulnerable lang ang mga bata at mga senior citizen. Pinayuhan ito ang publiko na magkaroon ng precautionary measures gaya ng palagi ang pag-inom ng tubig at pag-iwas na lumabas sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kinontak na ng International Criminal Court ang mahigit 50 aktibo at dating police officials na sangkot sa Duterte War on Drugs. Ito po ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes sa gitna ng investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Trillanes na kung hindi makikipagtulungan ng mga pulis ay ituturing silang suspect sa kaso at aarestuhin ng Interpol kalaunan. Matatanda ang kabilang si Trillanes sa humirit na makialam na ang ICC sa giyera kontra droga ng Duterte administration. Alas 7:47 ang ating oras. Assistant Secretary Ellie Cruz ng Department of Justice. Magandang morning! Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa patuloy na tiwala sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos kahit na bad shot siya kay First Lady Liza Araneta Marcos. Partikular na pinasalamatan ng Vice President ang hindi pagsibak sa kanya ng Pangulo bilang kalihim ng Department of Education. Tiniyak ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos na patuloy siyang maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Una nang sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang dahilan para sibakin sa pwesto si VP Sara. Alas 7:48 na ng umaga, 12 minutes bago ang alas 8, Engineer Tony Nanggel. Naka-half mast ng watawat sa Senado bilang pagluluksa sa pagpanaw ni dating Senador at Human Rights Lawyer Rene Sagisag. Nagsilbi si Sagisag sa Senado mula 1987 hanggang 1992 at pinamunuan ng Committee on Ethics and Privileges at ang Ad Hoc Committee ng Bataan Nuclear Power Plant. Isa rin po siya sa bumoto para po patalsikin sa bansa ang mga base militar ng Amerika. Inilarawan ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Sagisag bilang man of true honor, dignity and integrity. Bago maging senador, nagsilbi si Sagisag bilang spokesman ni dating Pangulong Corazon Aquino. May karamay po kami sa mga naulila ni Senator Rene Sagisag. Umapila si Governor Manuel Mamba sa mga Cagayanos na maging mahinahon, kalmado lang sa kabila ng naging desisyon ng COMELEC First Division na siya ay i-disqualify bilang gobernador. Paliwanag ng kampo ni Mamba, mananatili at ipagpapatuloy nito ang kanyang tungkulin bilang ama ng lalawigan hanggat walang final decision. Binigyan din ni Governor Mamba na handa niyang harapin ang lahat ng mga gawa-gawang asunto laban sa kanya sa mga prosesong ibinibigay ng batas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kung gusto mong mabuhay ng matagal ay John Bailon, makinig kang mabuti. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, Kuya Marlon Santos, Kuya Dominic Jorge, kumain ka ng pansit. Eto. Kung gusto mo raw mabuhay ng matagal, sa babaeng doktor ka magpagamot. Babaeng doktor Totoo ba ito? Kung may kaso ka sa babaeng abogado rin? Pwede. Pero kung gusto mong magkakaso sa misis mo, sa babae ka lagi makipag-usap. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, sa babaeng doktor ka magpagamot. Sa pag-aaral po na nailathala sa Journal Annals of Internal Medicine, mababa ang mortality at remission rates ng mga pasyenteng may babaeng doktor. Ayon kay Dr. Yusuki Chugawa, si Chugawa. Tingnan mo nga naman, naging doktor pala. Attorney Romy Makalintal. Attorney Romy Mac, ito si Chugawa. Nagkaanak pala na doktor. Ayon kay Dr. Yusuki Chugawa.
Nasa Nagoya pa kaya siya? Associate Professor in Residence of Medicine sa University of California, 8.15% ang mortality rate ng female patients na may babaeng doktor at 8.38% kapag lalaki ang doktor. 10.15% naman ang mortality rate ng lalaking pasyente na ginamot ng babaeng doktor at 10.23 kapag lalaki ang gumamot. So, matindi rin itong pag-aaral na to. Pag-aaral na yan, ano? Paliwanag ng researchers, paliwanag dyan? Mas mataas. Galit eh. Dr. Niliachon. Dr. Niliachon, kumusta na yung mga kapwa mo doktor na may kasabwat na mga pharmaceutical companies? Hindi pa ba galit sa'yo? Paliwanag ng researchers, mas mataas ang standards ng mga babaeng doktor. Ayun. May mas epektibong communication styles. O napansin ko nga, pagka babae. Naglalaan ng sapat na oras para kausapin ang pasyente. Ayun, mabusisi sa record at procedures. At mas mataas ang ibinibigay na quality care. Ano pa hinihintay nyo? Magpalit na ng doktor. Maghanap na kayo ng babaeng doktor. Kahit ubigay niyan. Kahit ubigay ni. Lalaki ka, ang doktor mo, ubigay ni. Tingnan nyo muna kung anong specialization. Pangunahing balita. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Ba. Mga pangunahing mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pale. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. Ay, sa mga taga-Pulong Buhangin, itigil nyo muna ang paggawa nyo ng mga paputok dyan. Makikain muna kayo sa birthday ni Freddy Nicolas. Ayan. Si Freddy Nicolas dyan sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Freddy. Ang sabi niya ay Freddy. Sabi ni Commander Ruel Nicolas. Ayan. Kuyang Els Bartolome, mainit ba dyan sa Alaminos, Ayan. Pangasinan? At magandang morning at happy birthday sa aking bayaw na si Bayaw June Canosa. Labia, sabi niya. Labia. Pinabati ka ng iyong pinakamamahal na may bahay na si Ate Chiki Pangilinan Canosa. 60 years old ka na pala. Ang birang pati so parang kayo. Pero pag nakita mo to si Bayaw June Kumbachero, baka isipin mo, mas matanda pa tayo. Ganun ba? Kanto kasi Batang-bata? baby face. Baby face. Meron talagang mga ganun. Oo, pagkakanulo lang ng tiyan eh. Yun dyan talagang laging problema natin. Problema natin yung tiyan eh. Ay, si Kasoji Jimenez, medyo wag ka masyadong mababahala. Nakakabahala daw yung DOE at NGCP inefficient. Pagka 2 years na, hindi gumagana ang power plant. Problema talaga yun. Pag 2 years na, nakatenga pa ang isang power plant sa sitwasyon natin ganito, dapat may action. Ngayon! It's either palitan yung regulator o kaya palitan yung nire-regulate. Correct. Palitan na, pambihirang pati. So, hindi ho NGCP yun, Kasoji, dahil ang NGCP sa transmission lang. Ang problema ay sa generation. Yung mga planta, doon yan sa generation side. Department of Energy Regulatory Commission. Nanong Malyari. Kuya Erds Aguilar ng Bulacan East. Kuya Erds, kumusta na? Ay, Kuya Erds, may kukwento ko sa'yo. Si Harry, yung aso natin, pumanaw na si Harry. Oo, 13 and a half years old si Harry. Ay, naku, nakakalungkot. Pero yung mga alagaan yung aso, alagaan nyo mabuti. Bantayan natin mabuti. At saka dapat ay fully vaccinated. Yung po mga gusto nang magpalit ng bubong dyan, gaya ni Nanay Maria Aranda kahapon sa Las Piñas. Ay, thank you, Kuyang Elmer Ngo, sa mabilis na aksyon. Ngayon!
Ang tindi. Oo, Tindi ni bigil Kuya. biro. Narinig lang na si Nanay, Maria Aranda, habang ganong edad na 80 anyos. 81 years old. Ang iniintindi pa, yung kanyang bubong. Bubong. Papagawa daw niya ng bubong yung 1,000 natanggap niya sa Malakas. Yun. Narinig ni... umaksyon kaagad si Kuyang Elmer ng Cherry Loom. Sagot Elmer. ko na yan. Sabi ni Kuya Elmer, ang bubong namin, hindi basta bubong. Bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Sabi ni Manong Greg dito, paano naman ako? May bubong din naman ako. May bubong din naman ako. Huwag kang mag-alala, Greg. Hindi ka mawawalan. At hindi ka rin magkakaroon. Yan ang tinitiyak ko sa'yo. Ay, baka naman gusto nyong magbiyahe na hindi kayo namumroblema sa gasolina, ha? Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o ng iyong pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Tama ka, Tatay Bonnie Aporo. Tatay Bonnie Aporo, matindi to. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya Kuya Kenneth Aporo, kung gusto mong mag-test drive, pumunta na sa pinakamalapit na dealership ng Cherry Auto para mahawakan mo tong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, o kaya naman ay magpunta na sa www.cherryauto.ph para sa inyong mga katanungan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Sandali po lamang, oras po natin 3 minutes before 8. Kay bilis ng oras. Kahit nakaiinit ng panahon. Kami ay muli na namang lilipas. Paano na kaya yung mga gumagapas? Sa tindi ng sikat na. Total, kung may mga nakikita kayong gumagapas, picturean nyo na. Picturean nyo na sila. Pitikan nyo na. At sabihin nyo yung ngumiti. Ayan. Kahit napakainit. At ipadala yan sa website ng PAGCOR. Baka kayo'y manalo sa PAGCOR Photo Contest na merong PAGCOR Photo Contest 2024 na may temang Harvest Time. Ngayon may mga umaani pa talaga, kumbatsero, ha. Ito ang best time para pitikan tong mga magsasaka natin at pati na rin ang ating mga mangingisda. Totoo ba itong nabalitaan natin, kumbatsero, na mag-import ng 25,000 metric tons ng isda? Wala na ba tayo mahuli? Habang may nahuhuli pa, pitikan nyo na sila. Pitikan nyo na. At pag nahuli mo sila na sila'y umaani o kaya ay nangingisda, may mananalo ka ng magkano? 100,000 pesos. 100,000 pagka sinwerte ka. Sa conventional category at sa drone and mobile category, 50,000 pesos. Ayun. Sabi ni Chairman Altenco, ako bahala sa inyo. Dami namin pera. Dami namin pera. Buti pa PAGCOR, maraming pera. Sana all nakakasingil. Ang PAGCOR nakakakolekta eh. Sana all nakakakolekta. Yung mga nangungulekta. Pakolektahin nyo naman. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan. Susunod na. Love ya! Love ya! Scratches his head and does his best James Dean. Well, then, there, Diane, you gotta... This time check is brought...